Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Actually, nagawan ko na to ng video. Kaya lang, dinidemonetize ng YouTube dahil doon sa senaryong binatukan. Hindi ko alam kung bakit. Nakukuha tayo ng clip sa sa 24 oras, no, yung regarding dito sa para medyo safe. So ito yung magkakariton daw na binatukan. I-play na natin ito, mga men. Hinampas, minura at pinagbantaan pa umano ng driver ng pickup ang isang nagkakariton sa harapan naman ng umiiyak nitong anak. Yan ay matapos umanong Napanood nyo ba yung nito? Yung video nito dun sa FB? Yung nagva-viral? Nakakaawa din yung bata, no? Pero may reservations pa rin ako doon sa nangyari At tsak magagalit na naman kayo sa akin kasi syempre nakakaawa yung nagkakarito. Mauutak teleserye na naman tayo dito, men. 'Di ba? Yung mga bago lang sa channel ko, medyo ako doon sa utak teleserye kasi syempre andiyan na naman yung narrative na pag mahirap kawawa naman, 'di ba? Pero pangungunahan ko na kayo, mali yung ginawa nung driver ng Hilux. Mag-o-opinion lang ako after. Kung paparusahan niyo yung driver ng Hilux, pabor ako dun. 'Di ba? Pero magsasalita ako after. Panoorin muna natin to. ng kariton ang pickup ang ipinataw na parusa ng LTO sa pagtutok ni Oscar Oida. Ilan dyan, tinagin niya ako ulit. Okay na sana, tinagin niya ako ulit Grabe naman. Dito ako na-demonetize pambihira. Meron pa pala dito sa 24 oras. Wait, may sinasabi siyang okay na yun ang medyo parang nakapagpaano santa mo, ha? Ilan dyan, tinagin niya ako ulit. Okay na sana, tinagin niya ako ulit Nauwi sa pananakit ang galit ng isang driver sa nagtutulak ng kariton na si Crispin Sabi okay na sana daw no? Villamor. Sa gitna ng kanyang pagmumura at paghampas kay Crispin, maririnig ang iyak ng isang bata. Ay, pambihira. Kuya, wag ka manakit, kuya. Blurred ko na lang to. Kwento ni Crispin habang nagtutulak ng kariton sa may barangay San Roque sa Antipolo City nitong Sabado ng gabi. Nakasalubong niya ang isang puting pickup. Dire-diretso daw ang takbo nito at muntik pang mabangga ang kanyang kasamang anak. Buti na lang daw at naiiwas niya ito hanggang sa tamaan na raw ng sasakyan ang kanyang kariton. Natulala na lang daw siya nang hampasin sa ulo at pagbantaan ng driver. Parang hindi niya ako nakikita. Parang yung nagbabanggaan na lang, may bumangga na lang po sa kanya, saka po siya bumaba. Parang doon siya nabuhayan. Sabi po niya, papatayin niya daw po ako. Tapos babarilin. Ang kanyang anak. Well, ako kung ako sa akin, kwento niya yan 'Di ba? Unfair naman doon sa may truck pickup truck rider o driver yung siya na agad yung masama, 'di ba? Pero mali pa rin yung ginawa, ha. Mamaya may ikikwento ako sa inyo. Halos di raw maawat sa pag-iyak, bunsod ng pangyayari. Masakit po yun para sa atin kasi magulang po tayo Kasi para pinakikita natin sa mga tao na di mo pinagadi. Siyempre, ikaw ini-interview, ikaw yung kawawa dyan, di ba? Hindi mo naman sasabihin na inangasan ko po siya kaya ako binatukan. Hindi mo naman sasabihin yun Di ba? Dapat nga pinagpaliwanag din yung driver ng pick-up Pinakita mo sa anak mo na hindi mo siya pinagtanggol. Ang video ng pananakit, viral na ngayon matapos i-post ng nakasaksi sa insidente. Nag-antay po kami ng mag-asawa mula umaga hanggang tanghali baka mag-sorry. Pero hindi po kasi nag-sorry. Kaya naisipan ko po na i-post na lang. Kung wala kami doon, baka hindi lang po batok inabot niyan. Nakita lang niya na Kasi ate, kung mapapanood niyo yung buo ng viral na yan, susugurin saan nitong nagkakariton Pinigilan lang ni ate baka daw may baril Di ba? camera ko Kaya po yun pumasok. Pero nagbanta pa po yun pagpasok niya. Ayon sa Antipolo City Police, nagpunta kanina sa kanilang tanggapan ang driver ng puting pick-up upang makipag-ayos kay Crispin. Nagsadya rito
para humingi ng paumanhin. Siyempre, makikipag-ayos ka na viral ka na eh. Kung di ka na viral, di ka makikipag-ayos. Tsaka nakasalalay dun yung lisensya mo. Kaya dapat pinag-iisipan bawat galaw eh. Din. Sabi niya ay nagkamali siya. Yung sinapak niya sa video, pumunta naman sa police station para linawin din yung issue na inimbestigahan namin na sabi niya hindi na siya para magsampa pa ng reklamo. Nag-issue na rin Mukhang nagka-aregluhan na ano. Hindi na magsasampa na ng rin. Land Transportation Office ng show cause order upang pagpaliwanagin ang driver na nanakit. Pinatawan na rin ang driver ng 90-day suspension habang isinasagawa ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Yari ka, boy. Oscar Oida, nakatutok. May pahayag yun si Pokwang eh. Pero bago tayo magpatuloy doon. Ako, mga men, magiging biased ako dito. Kasi naranasan ko na to. Bagamat hindi naman kariton boy yung naka-encounter ko sa daan. Sometimes may scenario na hindi ko na masyado matanda kung ano nangyari niya. Pero parang ang nangyari naman, may dala-dala naman siyang kalakal. Mumotor ako. Siyempre, yung mga yan, out of nowhere, lumilitaw yan eh. Sa gilid ng kalsada eh. 'Di ba ako naman, sumisingit-singit kasi ako. 'Di ba pagka halimbawa traffic, doon ka sa bike lane, sisingit yung motor. No? Kahit bawal. So, singit-singit ka. May time na, nung umaandar ako, may nangangalakal na, na nandun sa gilid. Okay naman siya eh. Biglang tumalikod siyang ganon, humarang yung sako niya, nasagi ng ng motor. Wala namang masamang nangyari. Nasagi lang ng motor ko. Grabe magsalita yung mga yan. Ako, base doon sa karanasan ko yun kasi hindi naman natin alam kung ano nangyari talaga eh, bago mag-start yung gulo eh. Ako naman, nung time na yun, magsalita sila, ano ba, tatanga, alam mo yung ano ba, tatanga-tanga, parang, hindi naman sa akong mataas ang pinag-aralan, tapos sasabihin mo na ako yung bobo. Not exact words eh, pero parang, ang bobo mo naman or ang tanga mo naman, parang, ganun yung dating. Mag-iinit talaga ulo mo dun, min. Kahit na sabihin mo na parang, nagpakahirap ako mag-aral, mag-graduate, tapos sasabihan mo ko ng ganong salita. 'Di ba? Hindi ko sinasabing ganon yung nangyari dito ha. Kasi pwede kasing, alam mo minsan, pag nagkakaroon ng ganyan, hindi kasi nakakatulong yung may pabuntot na salita eh. Yung mga ngatwiran ka pa or something. Lalo na pagka ang kaharap mo alam mo yon, yung parang medyo may ganon din. Tapos hindi mo iniisip may kasama kang bata, 'di ba? Well, yun lang ang naiisip kong dahilan. 'Di ba? Na gano'n kasi iniisip ko din, ano yung dahilan ba't bumaba pa yan? Kasi kung nasagi lang yan, pwede kasing daanin yan sa, oy, pasensya na Brad ha. Or may reason yun kung bakit nambatok eh. Tsaka may sinisigaw siyang okay na sana eh. Okay na sana eh. Ano yung okay na sana? Ano ba yung ginawa ni kuya na may kariton para magalit ka? Pero inuulit ko, mali yun ha. Mali yung manakit ka. Kahit anong mangyari. Pero ang tinitingnan lang natin dito, kung ano yung reason bakit siya nasaktan. Hindi naman justifiable kahit anong ginawa eh. Pero sometimes kung kayo ang maka-encounter ng ganyan, ako, anong pasensya kong tao eh. Pero nung time na yun, talagang uminit talaga yung dugo ko. Pero, syempre, alam mo na, baka mamaya marami sila doon, no? Pinalampas ko na lang, pero nakakainit talaga siya ng dugo. Tapos pagka nadidiin mo siya, andyan na yung lilitaw na porkit kami mahirap lang, ikaw ay mayaman, na dahilan, yun na nakakapundi eh. Tapos ikaw na yung masama sa mata ng mga tao. Diba? Aminado din naman ako na kamote ako mag-drive nun. Dumaan ako sa bike lane eh. Tapos, yung sako niya gumanon.
Sumayad sa bike ko. Hindi na nga ako pumalag eh. Nagkatingin, tapos may pahabol pang salita eh na akala mo, madami yan, maraming beses yan. Minsan naman yung mga badyaw, no? Nagdadrive ka ng motor, nasa harap mo jeepney, di ba? Galing silang Kapapalimos. Bababa yung mga yan, tapos biglang sasahuran ka ng ganyan. Tapos pag hindi ka nagbigay, kakatukin yung motor mo. Di ba? Mabubwisit ka talaga. Yung mga actions kasi ng mga, alam mo yon, yung mga squammy. Sorry ha kung medyo, pero tanggapin natin ang katotohanan. Meron talaga silang actions na na hindi maganda talaga eh. Na masasagad talaga yung pasensya mo. Na since wala namang nangyari, no, okay naman tayo parehas, wag na lang gumawa ng mga unnecessary na gawain. Pwede naman siguro yon. Or halimbawa, busit na busit ka, no? Sa isip mo na lang maraming, tangina kasi na itong gagon to eh. Pero i-vocalize mo pa. Kasi ano ba mapapala mo doon pag naiparating mo sa kanya na ano siya? Diba? Eto, na-chamba na kung ganun man yung nangyari dito, no? Kasi hindi naman natin alam talaga eh. Siyempre, kwento ni Kuya yung in-interview. Siyempre, isasalba niya yung sarili niya doon sa kwento niya. Alam nga, aminin niya na minura-mura ko kasi yung driver ng SUV kaya ako binatukan. Hindi niya naman ikikwento yun eh. Siyempre, magkukwento yan na siya yung panalo. Diba? Kaya lang, siyempre, naunahan tayo ng puso, no? Na halos isumpa na natin yung pero sinusumpa ko pag sa inyo nangyari yan, yung ganong senaryo sa sinasabi ko. Diba? Ewan ko, baka bugbugin nyo pa yan, diba? Well, inuulit ko, hindi naman natin talaga alam kung ano nangyari doon, pero may minimension kasi na okay na eh. Siguro parang okay na, nagpabuntot pa siguro ng kung ano-anong salita na hindi maganda sa tenga. Kaya nagganon. At kung mapapanood mo yung buo ng video na yan, nung pabalik na si driver ng pick-up, hahabulin niya pa yata eh, parang pinigilan na lang siya nagvi-video. Wag na, baka may may dala yan. O may baril yan, di ba? Ako, gumigitna lang ako, ha? Baka mamaya magalit kayo sa akin kung hindi ko pinagtanggol ng lubos-lubusan yung Kariton boy. Naawa din naman ako doon sa bata. Kaya lang syempre, hindi natin alam yung buong istorya eh. Sapat ba sa inyo yon na ikwento niya na ganun talaga yung nangyari? Dapat hindi kayo papayag na madala kayo doon sa kwento ng isang side. Kahit nga mga snatcher, pag nagkwento yan, itatanggi nilang ng snatch sila eh. Yung mga nahuling magnanakaw, hindi naman nila aaminin na nagnakaw sila eh. Sa kwento nila eh. Diba? Yan kasi ang madalas sa sakit ng Pilipinas, yung utak teleserye. Kapag kawawa, dun tayo kampi lahat. Diba? Now, itong si Kuya, si Kuya pick-up driver naman, pag mga ganyan, mahirap kasing lalo na pag inis na inis ka eh. At lalo na pang alam mong kayang-kaya mo yung mahirap pigilan yung galit eh, no? Pero kailangan talaga magpigil, kasi tinamang mangyari, suspendido ka tuloy. Di ba? Mali din naman yung ginawa mo, di ba? Sasabihin kasi, siguro nangyari na okay na, biglang habol, sasagot-sagot pa. Kasi kayo, hindi nyo tinitingnan dinadaan, nagmamaangas pa, ganon. Talagang mayayamot ka talaga nun. Di ba? Well, mali pa rin ha, mali pa rin. Now, ito si Pokwang naman. Hindi ko alam bakit kailangan lumutang pa si Pokwang. Narito ang update sa viral na pananakit ng isang pickup driver sa isang nagkakariton.
Kinumpirma ng komedyanteng si Pokwang na kapatid niya ang nabidyohang humampas sa ulo ng biktima. Kapatid niya. Humingi siya ng paumanhin at may pangako sa anak ng nasaktan na napaiyak sa gitna ng tensyon. Nakatutok si Maki Pulido. Ilang ganda, binili niya mo ulit. Ano naman ba? Madidemonetize na naman to. Okay na sana, binili niya mo ulit. Okay na sana, pinaringgan mo ko ulit. Yun ba yung ano? Yun ba sinabi? Ulit. Okay na sana, binili niya mo ulit. Pinaringgan. Correct me if I'm wrong Nalalagyan ba ng subtitle to? Hindi. Tingnan nga natin. Ano sabi dito subtitle? Ilang ganda, binili niya mo ulit. Okay na sana, binili niya mo ulit. Hindi nakuha ng subtitle eh. Ang pagkakarinig ko, correct me if I'm wrong okay na sana, pinaringgan mo ulit. Diba? Kaya hindi nga talaga nakakatulong yung pahabol daldal eh. Pag nagkaayos na, okay na, hiwalay na tayo. Huwag na magpahabol. Sometimes ang sakit natin mga Pilipino, gusto natin tayo yung panalo eh. Diba? Okay na yon, may video naman na eh. Na aanuhin siya ng tao, pero wala eh. Pero correct me if I'm wrong, yung ba yung sinabi? I-rewind yun na lang Maraming nanggigil kaya nag-viral ang panghahampas, mumura at pagbabanta pa umano ng driver ng pickup sa lalaking nagtutulak ng kariton nitong Sabado ng gabi sa Barangay San Roque sa Antipolo City. Ang nanakit na driver, kapatid pala ng host at komedyanteng si Pokwang. Totoo po yung tungkol po dun sa nag-viral po na video. Kapatid ko po yun, nag-viral siya. Pero giit ni Pokwang sa videong in-upload niya, ayun habulin pa nung ano eh. Yun yung hindi na-capture eh. After ng pangyari mo giit ni Pokwang sa videong in-upload niya, hahabulin pa na pinigilan yun nung yung nagvi-video eh. Aring pong isa kami na apelido, pero hindi naman po kami pareho lagi ng pag-iisip. Gayunman, hindi kinonsinti ni Pokwang ang nagawa ng kanyang kapatid. Pasensya na po kayo sa ginawa ng kapatid ko. Nauna nang sinuspindi Ito naman no matter kahit ano man yung dahilan, di na lang sana niya pinatulan. Pero, kung saan man nanggagaling, kung ba't niya nabatukan, alam ko kung saan siya nanggagaling. Pero nga lang, di ba, hindi niya na lang sana pinatulan. Land Transportation Office ang lisensya ng driver sa loob ng 70 araw. Inisyohan na rin siya ng LTO ng show cause order para magpaliwanag. Wina. Pero gusto ring bumawi ni Pokwang, lalo sa anak ng lalaki na umiyak habang nangyayari ang insidente. Pasensya ka na, iha. Dadalawin kita, ha? O kung dadalawin mo, wag mo na i-video. Ko-content mo pa yata eh. Vlogger yan, di ba? Wait lang, ha? Pupunta ang tita po akong dyan. Pasensya ka na. Humihingi po ako ulit ng kapatawaran dun sa mag-ama. Pumalag naman siya sa pandadamay-anya sa buo nilang pamilya sa post ng isang ditinukoy na mambabatas. Cyberbullying, sir. Hindi cyberbullying ang sakop lang ng mga estudyante eh. Tama ba ako? Tingnan natin Cyberbullying. Law. Ayan schools. Tingnan natin Ayan students lang ang sakop nito eh. Ayan Pagka matanda na, ano na yon, cyber libel. Pagka matanda na.
Pero pag student kasi, ano yun, cyberbullying. No? Anyway, protect students from bullying and other form of violence. Pagka matanda na, cyber libel. Okay, pinost po ninyo yung mukha ng buong pamilya ko. Kapatid, isa lang po ang may kasalanan, pero buong mukha na. Yung asam po, yung privacy, yung protection po ng pamilya ko. May pakiusap din siya sa ibang nagpo-post at nagkokomento online. Hindi po ako kumakampi sa kapatid ko, pero sana, nag-iingat po kayo sa mga post ninyo, sa mga comment ninyo. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Anyway, sa anumang uri ng ganyan, ng kaguluhan na ganyan, laging, excuse me, laging paiiralin yung pasensya. 'Di ba? Lalo na't hindi nyo kilala yung isa't isa. Hindi lang nag-a-apply to dun sa Kariton Boy ha, pati dun sa driver din ng kotse. Kasi hindi nyo kilala ang isa't isa eh. Maaring ikaw na nakakariton ay matino ka. Yung nakakotse may ganire, tapos may dala-dala pang barel, yari ka. Or balik rin natin, ikaw na nakakotse, matino ka. Tapos yung nagkakarito naman, may ganun, may daladalang panaksak. Kaya, unahan ng maayos naman yan unahan ng pagpapakumbaba agad. Alam ko mahirap, kahit ako nag-i-struggle sa ganyan. Pero yun yung ideal Alam ko mahirap naman talaga yan. Pero wala tayong magagawa kundi yun ang dapat pairalin Diba? Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin. Mga kababayan ko, magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.